Upo po ang lahat. Good evening, church. Magandang gabi ho sa kaninyong lahat. God is good. And all the time. Oh, ang galing! Ulitin natin yon. God is good. And all the time. Sa aking parokya sa States, every time na magsisimula ako, parati kong sinasabi yun. Kasi ho, sabi nila, bakit po parati, Father, na sinasabi na God is good? Kasi ang laki-laking tentasyon ng demonyo na sabihin sa atin na God is not good. Ha? Sabihin, pagka ikaw may problema, God is good ba? Pag ikaw ba, hindi, ito sinasabi sa iyo ng demonyo, ito naman. Ang galing nyo dito. Sagot na sagot. Nagdadrama lang ako. Kung ikaw may pinapasan, sabihin sa iyo ng demonyo, sige nga, God is good ba? Kung ikaw di makabayad ng utang, God is good. Kung hindi mo mapasa yung exam mo, God is good. Sige nga, hindi ka pa pinapansin ngayon ng jowa mo, God is good. Hindi ka pa sinasagot, God is good. Ha? Ang sakit ng arthritis, sino may arthritis dito? Wala. Mga sinungaling. Wala, yung iba nga sa inyo, wala nang ipin eh. Church tonight, what I want to talk about, ang gusto kong ipahayag ngayong gabi, is that holiness is possible. Holiness is Jesus in you. Holiness is possible. Holiness is Jesus in you. Ulitin nga natin. Holiness is possible. Holiness is Jesus in me. In me. Sabihin mo dyan sa katabi mo, in you. In you. Huwag mo sabihin sa akin, kuya. Sa katabi mo. Sinasabi ko yan because, you know, the greatest lie in the history of Christianity, 2,000 years, is that it's impossible to be holy. Imposibleng maging banal. And for the most part, in our postmodern history, ngayong siglo na ito, it has been bought, binili ito ng napakarami at sobra-sobrang tao na imposibleng maging banal. Father Mario, siguro pwedeng maging banal yung lola ko. Kasi yung lola ko parating nasa simbahan sa Peña. Sino sa inyo mga lola na dyan? Ayan, ayaw magsinungaling. Yung iba nagsisinungaling, ayaw taas ang kamay. Siguro, Father Mario, para yan doon sa mga santo, yung 500 years ago. You know? Pero imposible yan, Father Mario. See, na-realize nyo ba that even the word holiness, in the English language, and even ang salitang banal sa Tagalog, ay halos wala na. Diba? Ginagamit ba natin ito araw-araw? Hindi. Usually, ginagamit natin ang word na banal sa Tagalog pagka ikaw kinukutya mo yung isang tao. Diba? Oy, pag banal-banal ka naman, mukha ka namang, hindi ko nasasabihin. Diba? Diba? So, very successful ang demonyo diyan sa kasabihan na yan na imposibleng maging banal. Tapos sasabihin pa sa akin, pero Father Mario, ang hirap naman, imposible naman maging perpekto. Diba? Sabihin yan. Kasi ini-equate ng maraming tao, it's being equated that the word holiness equals perfection. Di ba? Sino sa atin dito ang makasalanan? Taas ang kamay. Tinataas ko ang kamay ko. Yung iba ayaw magtaas ng kamay. Chichismis kita mamaya. Sino sa inyo ang perpekto na? Taas ang paa. Dali, sasabunutan ko mamaya pagkatapos. Ha?
Ha? Kasi ito ang ibig sa parati nating sinasabi na ang holiness is perfection. Church, hindi sinabi ng Diyos na maging perpekto ka. Kasi sino lang ba ang perpekto? Ha? Sino? Si Father Mario? Sino? Si Father Herbert? Sino? Yung mother-in-law mo? Sumalangit nawa kasi karamihan patay na. Sino lang ba ang perpekto? Kasi when Jesus said, "Be perfect as your heavenly Father is perfect," the root word sa Greek doon is the same root word that is being used for the word compassion. Ang perfection na kinihingi sa'yo ng Diyos perfection ng mercy, kapatawaran, ng kaawaan, ng understanding. Yung bang pagka may problema yung tao, yung bang pagka ang tao nagkakasala, hindi ka nagja-judge. Kasi ang hilig-hilig natin mag-judge ay kaya nangungulan niya dyan dahil yan ay ganito. Kaya yung tao niya, kaya nagchichismis yan ay ganito. Kaya bakla siguro yan. Ayan, siguro ay, yung nakaraan niyan, ganito, ganyan. Ang hilig nating mag-judge, di ba? Di ba? Oy, amen? Ang perfection na hinihingi ng Diyos is the perfection na intindihin mo siya. Intindihin mo yung katabi mo. Siguro kaya siya nagnakaw, walang makain. Siguro kaya siya nakapagsalita ng ganon kasi gutom pa ang kanyang sikmura. Siguro kaya siya nakapagmura kasi nakaaway niya ang kanyang asawa kaninang umaga. You don't know kung ano ang battles ng katabi mo, kapatid. Hindi mo alam yon, di ba? Sa ang perfection ang inahingi sa atin ng Diyos, hindi the perfection na ikaw ay perfect sa virtue. Kasi siya lang yun. It's the perfection of mercy. Church, the greatest definition of holiness is Jesus in you. Jesus in me. Kaya ngayon, panahon ng Lent, ang dami nating ginagawa, yung iba nagpuprosesyon, yung iba ang dami-daming rosaryong dinadasal, yung iba nagbibigay sa mga mahihirap. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon is, narinig natin ito nung Ash Wednesday, prayer, fasting, and almsgiving. Pero, malalaman mo, kapatid, na doon sa mga hinihingi niya sa'yo, hindi para at the end of the 40 days, pupunta ka sa altar at sasabihin mo, Lord, ang galing ko. 40 days akong nagdasal. 40 days akong hindi kumain ng chocolate o hindi kumain na uminom ng kape. Mahirap yata yun. O hindi ako, every Friday, hindi ako nagte-text. Mahirap yata yun. O hindi ako nagfe-Facebook, Lord, every Sunday. Mahirap yata yun. Pero Lord, perfect ako, ang galing ko. Hindi. Hindi, kapatid. Everything good that you do is because of Jesus Christ. Every good that you do is because of Jesus Christ. Kaya nga tayo mga Katoliko, naniniwala tayo na posible na magkaroon tayo ng good relation sa mga Muslim, sa mga Hindu, sa mga Buddhist. Because every good deed that is done by somebody is from Jesus. Kasi siya yung ultimate good Kaya yung maganda yung ginagawa ng mga Muslim, okay yan, galing kay Jesus yan. Yung ginagawa ng mga Buddhist, okay. Yung kalaban natin sa politika, na may ginagawang maganda, okay yan kasi galing kay Jesus yan. Maski dun sa mga taong kinamumuhian mo sa buhay, yung mga magagandang ginagawa nila, galing kay Jesus yan. Why? Because everything that is good comes from Jesus. Jesus in you. Ayan ang kabanalan. Alam mo, meron akong eskwela sa aking parokya sa Chicago. Meron akong nakikita mga bata, alam mo, pagka recess,
Sa amin, sa Amerika, ang recess, hindi kumain. Di ba dito, ano? Nag-aaral ako sa Pao Catholic School eh. Pagka recess, anong gagawin? Kakain. Kakain ng usually 2 o 3 rice ang in-order ko. Ha? Sa Amerika, ang recess, laro. Naglalaro sila sa labas para yung energy nila mawala. Pagdating sa klase, wala na yung energy, makikinig na lang sila. So meron akong nakita, 1, 2 bata. Ha? 1, 2 bata. Na usually kasi pagka naglalaro ng recess, di ba ang karalo natin yung mga kaibigan natin? Sila, itong 2 batang ito, pinupuntahan nila yung mga bata na mag-isa. Yun ang nilalaro nila. Kapatid, kabanalan yun. Meron akong isang kilala sa Pandakan na kasi yung kapitbahay niyang lola, mag-isa, ang ginagawa niya, dinadrive niya sa simbahan para makapagsimba. Holiness yun. Alam mo, yung aming Tagalinis, dyan ako sa dyan kami sa may Labores, San Jose. Alam niyo kung saan yun dyan? Sa malapit sa Quirino. Meron sa amin diyang naglilinis. Di ba dito may naglilinis? Para yatang galing sa barangay yun, di ba? Mahirap na mahirap lang siya. Pero nakikita ko, maski yung hindi na parte ng aming barangay, nililinisan pa rin niya. Holiness yun. Kanina, kahapon pala, kanina, nung nasa ospital ako kasi check up ng mami ko. May dumating na matanda, ka-wheelchair. Tapos, yung apo niya ang nag-aano ng wheelchair, nagpo-push ng wheelchair. Tumayo yung isang matanda para ibigay sa naka-wheelchair yung kanyang upuan. Holiness yun. Pag ikaw nag-aaral ng husto, holiness yan. Pag ikaw masinop sa paligid, holiness yan. Kapag may mga nagchichismis at hindi ka makikisama sa chismis at aalis ka, holiness yan, kapatid. Pagka ikaw minumura at hindi ka nagmura back at umalis ka, holiness yan. Ha? Tandaan mo, the way to deal with haters, fakers, and doubters is to leave. Ganyan ang parating ginagawa ng Diyos eh. Si Kristo na nandito siya eh. Hindi niya ini-engage. Hindi niya ini-engage. Kasi kapatid, kung pumatol ka sa putek, ano ka na rin? Ano? Bakit kayo lang dito yung sa likod eh? Ano daw kami? Hindi ka, ano daw kami? Bermuda grass. Ha? Pag ikaw sa social media, you use the words pagka merong nag-celebrate, I am so happy for you, congratulations. Kung kaibigan mo yan, bestie mo yan, sinabi mo, I love you very much, that is holiness. That is holiness. Kailangan maging maligaya tayo sa maligayang ibang tao. Church, holiness is possible because holiness is Jesus in you. Pagka ang holiness mo is about the works that you do, ang center na ng holiness mo ay yung ego mo. Hindi na sa Kristo. Magsitayo tayong lahat. Sitayo tayong lahat. At iyuko natin ang ating mga ulo. At the end of this homily today, gusto kong ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong dinadala ngayon, kapatid. Ang iyong mga problema. Ibigay mo sa Kanya lahat yan. Ibigay mo sa Kanya ang iyong mga pinagdadaanan. Ang iyong mga frustrations. Kasi ang kagandahan sa ating Diyos, gusto niyang pasanin ang lahat ng yan para sa iyo. Yan ang ating mahal na poong Nazareno, si Jesucristo.
Ayaw niyang ikaw ang magpasan. Gusto niya siya ang magpasan. Kaya anuman yang iyong pinagdadaanan ngayon, ibigay mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ko to kayang buhatin ngayon, pero kaya mong buhatin ito ngayon, O Diyos. Kaya mong buhatin. Bigay natin lahat sa Kanya yan. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na sa oras na ito, gusto mo kaming maging banal. Maging banal sa aming pamilya, maging banal sa aming mga pagkakaibigan, maging banal sa social media, maging banal sa aming kung saan man kami naroroon, nagtatrabaho, nag-aaral. Panginoon, bigyan mo kami ng iyong puso. Puso. Ngayon pa lamang binibigay na namin sa iyo, O Diyos, lahat ng aming mga problema, lahat ng aming mga pinagdadaanan, lahat ng aming mga sakit sa buhay. Lord, halika, tulungan mo po ako na maging banal sa oras na ito, na magbigay ng aking buong lahat dito sa lupa para bigyan ng karangalan sa langit. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Siya ay tunay at tapat. Siya ay tunay at tapat. Pag-ibig niya ay walang maliw. Pag-ibig niya'y walang maliw. Alam kong may magagawa ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sumasampalataya ako